Ang pag-usapan naman natin ngayon guys no, tungkol naman sa hell or in Tagalog, impyerno no. Kasi itong hell na ito ay totoo ito guys no. Dinidescribe yung hell bilang place of suffering no, isa at saka dinidescribe siya bilang eternal punishment. Ibig sabihin, habang buhay na parusa para sa mga tao na makasalanan, para sa mga tao na hindi nakuhang magsisi sa kanilang mga kasalanan bago sila nawala sa mundo no. Pero originally talaga guys no, ang hell ay ginawa siya para kay Satan at para sa mga fallen angels niya no, dahil sa rebellion na ginawa nila kay God. Kaya ginawa ni God yung hell bilang parusa sa kanila no. Pero dahil tuso si Satan, hindi siya papayag na sila lang yung mapunta sa hell, kaya gumawa siya ng paraan na para tayong mga tao ay madamay doon sa hell, 'di ba? Kung ano-anong strategy yung ginawa niya para tayo ay magkasala sa Diyos, 'di ba? Para masuway natin yung kautusan ng Diyos para maidamay tayo doon sa eternal punishment, yung hell na tinatawag or yung lake of fire, 'di ba? Kaya sa kayo guys, no? Papayag ba kayo na samahan niyo si Satan doon sa lugar ng eternal punishment? Papayag ba kayo na sasamahan niyo siya doon habang buhay na parusa na yun, di ba? Biruin niyo habang buhay na parusa, di ba? Imagine niyo pa lang, no? Pag tayo napunta doon, wala nang kawala yun kasi ano na yun eh, permanent separation na kay God yun. So, tatalakayin natin dito guys, no? Ano nga ba ang totoong mukha ng hell no, at saka ano ang mangyayari sa atin na mga makasalanan kung doon ang punta natin sa hell no. Basahin natin dito sa Bible no. Ang sabi dito sa Isaiah chapter 14 verse 9 no, hell from beneath is excited about you to meet you at your coming. It stirs up the deed for you, for all the chiefs one of the earth. It has raised up from the thrones all the kings of the nations, di ba? Ang nakasaad dito, ang hell daw ay matatagpuan siya beneath the earth no, nasa ilalim siya ng earth no, doon matatagpuan ang impyerno no. At ang nakasaad dito, si Isaiah ay ang kausap niya dito ay yung king ng Babylon no, kasi yung king ng Babylon ay ano siya, wicked siya no, hindi siya gumagawa ng tama no, makasalanan siya. Kaya ito yung sinabi ni Isaiah doon sa king of Babylon na ang sabi niya, ang impyerno daw ay mula sa ibaba, nasasabik sa iyong pagdating para salubungin ka. Ang kaluluwa ng mga dating makapangyarihan sa mundo ay nagkakagulo sa pagbati sa iyo, tumatayo sa kanilang mga trono ang kaluluwa ng mga hari para salubungin ka, di ba? Kasi mga dati ding mga namumuno doon sa Babylon, syempre doon ang punta nila no. Kaya sinabihan ni Isaiah yung king of Babylon na ganito ang mangyayari sa kanya no, pagdating niya doon sa impyerno no. Kasi nga wicked siya no, makasalanan siya, hindi siya nasunod sa kautusan ng Diyos no. At saka sabi naman dito sa Revelation chapter 20 verse 14 naman, then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Ibig sabihin no, ang kamatayan daw at saka yung Hades ay itatapon daw doon sa lake of fire, di ba? Ang ibig sabihin, yung hell pala ay ano pala siya no, lawa siya ng apoy no. Ito daw yung tinatawag na second death, pangalawang kamatayan. Kasi biruin nyo ba naman na habang buhay na parusa yun no, mapaaraw man at saka gabi walang pahinga doon. Kaya talagang ano siya, kamatayan talaga siya no, second death. May pangalawang kamatayan pa pala tayo bukod sa mamamatay yung katawan natin dito sa lupa no. Kapag ang punishment natin, ang judgment natin ay doon sa hell, mamamatay pa tayo ulit doon, di ba? Kasi nga pahirap nga siya, 'di ba? Ano siya, forever suffering siya, 'di ba? Kaya talagang wala nang kaligayahan doon, parang pangalawang kamatayan na 'yun, guys, no? At saka sabi naman dito sa Revelation chapter 20 verse 10, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were. And they will be tormented day and night forever and ever. Diba? Nakasaad nga dito. Si Satan daw at saka yung mga halimaw at saka yung mga peking propeta niya, yung mga antichrist ay doon nga sila ipapadala sa lake of fire no, yung lawa ng apoy na tinatawag na hell no.
paparusahan daw sila doon, papahirapan daw sila doon, no? Mapaaraw man at gabi, no? Habang buhay na parusa, no? Pero hindi lang si Satan at hindi lang yung mga halimaw at saka Antichrist ang mapupunta doon. Lahat ng mga tao na nagkasala sa Diyos, lahat ng mga tao na sumusuway sa kautusan ng Diyos, kasama kayo sa mapupunta dito sa hell, no? So kayo guys, no? Papayag ba kayo na doon sa hell ang judgment nyo balang araw, no? Kung iisipin nyo pa lang, nakalagay dito, no? Lake of fire and sulfur, di ba? Pag sinabing sulfur, napakainit yan, no? Kasi ang sulfur, tulad ng sinabi ko, kapag i-research nyo, itong sulfur na to, or in Tagalog, asupri, no? Kapag ni-research nyo yan, no? Ginagamit yan siya sa production ng sulfuric acid, ginagamit yan siya sa paggawa ng bleaching, ginagamit siya sa paggawa ng mga pesticides, fertilizers, ginagamit siya sa production ng car batteries, di ba? Imagine niyo pa lang guys, no, yung mga binanggit ko na mga produkto na yun guys, di ba maiinit yun, di ba? Kaya itong sulfur na to, nakaka-irritate ito sa balat natin, nakaka-irritate ito sa mata, di ba? Pwedeng masunog ang balat natin dito kapag ito ay dumapo ng direct sa balat natin, no? Nakakasunog siya ng balat. Imagine niyo pa lang guys, ganun ang mangyayari sa inyo kapag doon kayo sa hell na punta, tapos habang buhay na, wala nang kawala doon, wala nang takas doon, kasi tulad ng sinabi ko, final judgment na kapag doon sa hell ang punta ninyo. Hindi na kayo pwedeng umapila doon, hindi na kayo pwedeng kahit magmakaawa pa kayo sa Diyos, kahit na umiyak pa kayo sa Diyos pa magmakaawa kayo para i-save kayo, hindi na kayo kayang i-save doon kasi yun na nga ang judgment sa inyo, di ba? Kaya habang wala pa yung final judgment, no, sana maisipan natin, no, sana makapagbago tayo, no, bago pa man dumating yung final judgment sa atin, no. Kaya kayo guys, no, mag-isip-isip na kayo, sana maliwanagan na ang isip ng bawat isa sa atin, no. At saka ang sabi naman dito sa Matthew chapter 25 verse 41, then he will say to those on his left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you give me no food, I was thirsty and you give me no drink, I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, sick and in prison and you did not visit me. Ang si Jesus Christ to nagsalita, no? Sa final judgment kasi, no, isiseparate yung mga sinners at saka yung mga righteous, no, isiseparate yan. Yung mga righteous sa right side, yung mga sinners sa left side. Sasabihin daw ni Jesus Christ sa inyo, yung mga nasa kaliwa, no, sabihin niya, lumayo kayo sa akin, kayo na mga isinumpa. Kasi ang lugar nyo doon sa hell or doon sa eternal fire na pinrepair para kay Satan at saka para sa mga angels niya sana, di ba? Pero dahil nagpatukso kayo kay Satan, doon ang punta nyo. Kasi ang sabi dito, sabi ni Jesus Christ dito, nagugutom ako pero hindi nyo ako pinakain, nauuhaw ako pero hindi nyo ako pinainom, dayuhan ako sa lugar nyo pero hindi nyo ako winelcome, nakahubad ako, hindi nyo ako dinamitan, may sakit ako at nakulong ako, hindi nyo ako dinalaw, di ba? Ibig sabihin, no, na itong mga tao na to, walang malasakit sa kapwa nila, di ba? Kasi ang isa nga saan, kautusan sa atin, kung mahal natin ang Diyos, di ba? Mahalin natin yung kapwa natin. So kung tayo, no, wala tayong pagpapahalaga sa kapwa natin, wala tayong malasakit sa kapwa natin, no, kahit na nakikita na natin yung sitwasyon ng kapwa natin, wala tayong pakialam kasi tayo makasarili, sarili lang natin iniintindi natin, no. Ganun ang parusa sa atin, doon tayo sa hell mapunta dahil wala tayong pagmamahal sa kapwa natin. Kaya nararapat lang talaga na marunong tayong magmahal sa kapwa natin, marunong tayong magmalasakit kung gusto natin na i-accept tayo ng Diyos doon sa kaharian niya, di ba? At saka, sino-sino nga ba yung mga tao na mapupunta sa hell, no? Ang nakasaad dito sa Revelation chapter 21 verse 8, no? Nakasaad dito, no? As for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death, di ba? Kung nakasaad dito nga, yung mga duwag na mga tao na dumadanas ng mga pagsubok sa buhay nila, pero pero sumusuko, no, ang ginagawa nila ay, no, naengganyo sila sa paggawa ng kasamaan. Yung iba, nakikipagkasundo kay Satan, yung iba, ibinibenta na yung kaluluwa nila kapalit ng kayamanan, kapalit ng
kapangyarihan, di ba? Sumusuko sila agad sa mga pagsubok na dinaranas nila sa mundo. Gusto nila yung madaling buhay, no? At saka yung mga walang pananampalataya sa Diyos, no? Yung faithless na kalagay. Tapos yung mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na mga gawain, no? Tapos yung mga mamamatay tao, yung mga sexually immoral, ang kasama sa sexually immoral, yung mga nangangabit, yung mga nakikipag-sex sila sa mga partner nila na hindi pa sila kinakasal, yung mga nagmamasturbate, yung mga nagnanasa sa kapwa nila, no? Yung mga pinagnanasaan nila, yung kapitbahay nila, yung kapwa nila, kasama yan sa sexually immoral, no? At saka yung mga sorcerers, yun na yung gumagamit ng mga black magic, gumagamit ng spells, gumagamit ng witchcraft, sila na yun, no? At saka yung mga idolaters, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, no? Yung mga sumasamba sa mga bagay na likha lamang ng tao, no? Sila yung tinatawag na idolaters. At saka lahat ng mga sinungaling, doon ang portion ninyo sa hell or sa lake of fire nakalagay, no? Ito daw yung tinatawag na second death, 'di ba? Second death talaga siya, no? Nakasaad yan sa Bible na ang hell or lake of fire ay second death siya kasi nga habang buhay na parusa. As in, habang buhay na kayong nandoon, di ba, pahihirapan na kayo. Kaya sana maisipan nyo yan, guys, no? Pero, meron pa namang paraan, no? Para huwag tayong mapunta doon, no? Ano ba ang paraan na dapat nating gagawin para hindi tayo maparusahan doon sa hell, no? Hindi ang nakasaad dito sa Acts chapter 2, verse 37 to 38. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Anong sabi ni Peter dito? Para hindi doon sa hell ang punta natin, sabi niya, magsisi daw tayo sa mga kasalanan nating nagawa at magpabautismo tayo, no? Nakasaad dito, no? Para daw mapatawad tayo sa mga kasalanan natin at magkalooban tayo ni God ng gift, yung Holy Spirit niya, no? Kasi kapag tayo nakapagsisi na sa mga kasalanan nating nagawa, napatawad na tayo ng Diyos at saka naging born again na tayo, no? May titira na Holy Spirit sa atin at yung Holy Spirit ang mag-guide sa atin patungo sa tamang landas ng buhay, no? Babaguhin tayo ni Holy Spirit ng tuluyan. At saka anong sabi dito sa Acts chapter 3 verse 19 naman, Repent therefore and turn back that your sins may be blotted out. Diba? Ang sabi dito, magsisi nga daw tayo at magbalik loob tayo sa Diyos para daw ang mga kasalanan natin ay burahin na ni God. Kaya kayo guys, no, kung gusto nyo na mabura ang mga kasalanan nyo, no, kailangan talaga magsisi. Kasi hindi tayo mapapatawad ng Diyos sa mga kasalanan natin kung hindi tayo magsisisi. Yun ang paraan para makaakyat tayo doon sa kaharian ng Diyos. Kaya aminin na natin guys na lahat talaga tayo makasalanan tayo, no? Lahat, as in wala talagang exempted sa atin. Lahat tayo nagkasala bilang tao kasi nga mga marurupok tayo, nakatira tayo sa mundo na kaliwat kanan ang tukso, no? Talagang mga makasalanan tayo. Lahat talaga tayo, wala talagang perfect sa atin, no? Pero ang sabi dito, ang dapat nating gawin para mabura ang kasalanan natin, kailangan nating magsisi. Mahirap bang gawin yung pagsisisi? Magsisi ka lang sa mga kasalanan mong nagawa, i-accept mo yung pagkakamali mo, aminin mo sa Diyos na ikaw ay nagkasala. Humingi ka ng tawad para mapatawad ka ng Diyos para mabura ang lahat ng mga kasalanan mo. Ganun lang kadali, di ba? Tsaka lumakad na kayo sa buhay nyo na yung will na ni God ang susundin nyo. Madali lang gawin kung gusto nyo talaga na magkaroon ng eternal life, kung gusto nyo talaga na magkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Gawin nyo ito, magsisi na kayo ngayon pa lang. Napakahirap ng doon sa hell ang punta natin balang araw, di ba? Pagsisihan nyo na kung ano yung mga kasalanang nagawa nyo, di ba? Para sa kaligtasan nyo. At saka anong sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 naman, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, all things have become new. Diba? Ibig sabihin, kapag tayo ay nakapagsisi na, ibig sabihin, no, nagbalik loob na tayo sa Diyos, diba? Nakapagsisi na tayo, diba? Anak na tayo ng Diyos na matatawag, no? Tayo daw ay new creation na. Parang ipinanganak tayong muli. Yung lumang tayo, wala na yun, mamamatay na yun.
Yung dating makasalanan, kapag tayo nakapagsisi na, bagong buhay na, para tayong ipinanganak muli. Yung dating tayo na makasalanan, wala na yun, mamamatay na yun. Baliwala na kay God yun, kasi tayo ay nakapagsisi na. Ibig sabihin, no? Back to zero na tayo, magiging sinless na tayo, magiging wala na tayong kasalanan. Kaya ano pang inaantay nyo, wag na kayong magdadalawang isip. Kung gusto nyo talaga ng kaligtasan at magkaroon ng eternal life, makarating doon sa kaharian ng Diyos, isa lang ang dapat nyong gawin, magsisi na kayo sa mga kasalanan yung nagawa ngayon, di ba? At talikuran nyo na yung paggawa ng kasalanan. Dapat kung magsisi kayo, willing na kayong lumakad sa buhay nyo na yung will na lang ni God ang masusunod sa buhay nyo, hindi yung will ninyo. Ganon ang true repentance, no? Kaya kayo guys, no? Kung talagang interesado kayo guys na magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng eternal life balang araw, wala namang mahirap guys. Kailangan nyo lang sundin kung ano yung pinapagawa sa atin ni God, no? Kailangan nyo ng kumilos ngayon kasi tulad ng sinabi ko, no? Nasa huli lagi ang pagsisisi. Bago nyo pa pagsisihan yung katigasan ng ulo nyo, yung pagmamatigas nyo sa repentance, no? Umaksyon na kayo ngayon guys kasi tulad ng sinabi ko, maiksi lamang ang buhay natin, no? Hindi natin alam kung kailan tayo mawala sa mundong ito, pero sana, no, bago tayo mawala sa mundong ito, napaghandaan na natin, no? Ibig sabihin, dapat nakapagsisi na tayo sa mga kasalanan nating nagawa, nakahingi na tayo ng tawad sa Diyos, at naging born again na tayo bago pa man tayo mawala sa mundong ito, para wala tayong pangamba, wala tayong takot na mapunta tayo dun sa hell, di ba? Kasi kung ganun ang nagawa natin, ginawa natin yung kung ano man yung gusto ng Diyos na gawin natin, no? Sigurado na doon sa kaharian niya ang punta natin, no? Mapapanatag ang loob natin na kahit na mawala tayo sa mundong ito, doon ang punta natin sa kaharian ng Diyos at eternal life ang nag-aantay sa atin doon, no? Kaya sana guys, no, ma-realize na ng bawat isa sa atin na kailangan na talaga nating magsisi sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at mapagkalooban ng eternal life doon sa kaharian ng Diyos, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!